Evening. Pag-usapan nga pala natin ngayon kung paano ako magpatong sa aking GCash at saka sa mga bills payment. Maliit lang naman ako mag-ano ng bills payment, magpatong. At saka magpa-charge din. Sa GCash naman is maliit lang ako magpatong sa GCash. Kaya habang nagtutupi ako, magkukwentuhan tayo. Tapos yung bantay ng aking tindahan ay si Lay. Kasi kami lang dalawa ngayon dito sa bahay. Darating yung pangalawa kong anak ay sa mga Thursday ng umaga. Hindi yung panganay ko ay nung kahapon po siya umalis. Nag-dorm siya doon sa sa may malapit sa Indang, Cabso, Cavite. Doon siya nag-aaral kasi may may summer class sila na 1 month. Kaya pinadorm ko na siya kasi ang pasok niya ay Monday to Saturday and then 7 to 6 PM yung pasok niya, kaya mahirapan siya. Kaya sabi namin mag-asawa, ipa-dorm na lang siya ulit. Kaya nasa dorm siya ngayon, kaya ang naiwan dito, dalawa na lang kami ni Lay. Kaya siyang bantay, ako dito, ayan tutupi ako dito. Tutupi ako dito. Ngayon, balik tayo dun sa ng GCash. Actually, yung patong ko dito sa GCash ko ay, halimbawa is yung 100 ay piso lang. Pero na lang sa akin, per piso lang talaga. 200, 2 piso, 300, ganun na yung patong ko sa ko. Pero pagdating ng 5,000, ang ko lang doon, pag ako nandito sa tindahan, pag 5,000, ang singil ko lang doon ay 25 pesos. Pag yung parang 5 pesos na lang per 1K. Yun na lang yung ko, para siyempre sa dami na namin nagpapa-GCash dito, para bang balik-balik yung customer natin dito sa GCash. Kaya ganun na lang ang gawin natin sa GCash. And then sa bills payment naman, kahit gaano kalaki yung bills nila, kung aabot sila ng siyempre wala namang charge sa yan, di ba? Wala namang pong charge sa bills payment na malakihan. Halimbawa, sa Prime Water ay may charge naman sila na 5 pesos ba yun? Sa Prime Water, ang bill nila ay nasa 300. Ayan po, patak doon is 305. Dagdag ko lang doon, 10 piso. Bali, 350 na babayaran nila. Ganun lang yung ko. Idadagdag ko sa kanila yung charge ng rin sa GCash. Tapos sa Meralco, kasi wala namang charge si Meralco, kung aabot ng 5,000 yung bill nila, 10 lang din patong ko doon. Hindi na ako nagdagdag pa ng malaki pa. Ganun lang, 10 piso lang yung patong ko doon talaga sa namin. Sa GCash ko dito sa bahay. Kaya yung iba, syempre nagpupunta din dito. Pero wala po akong resibo talaga. Kumbaga, lang ako. Ako, pasensya na, naisturbo tayo kasi tumawag yung mga anak kong dalawa, yung dalaga ko. Natawagan nila yung bunso ng ilang kapatid. Kaya naisturbo. Kaya tumatawag. Sinisipon ako. So, 2 araw ako tinatrangkaso. Trangkaso, kayod pa rin. Isang araw lang ako nagpahinga. Nandito yung panganay ko. Tapos wala yun. Kami na lang dalawa, no choice. Kaya kailangan kailangan maghugas, kailangan kumilos, kailangan magbantay ng tindahan. Meron talagang buhay ng nanay, di ba? Ayun na yung GCash natin. Balik na sa GCash. Ganun lang po talagang patong ko. Hanggang lang talaga, piso. Ayun, yung iba kasi dito, ang 100 ay 5 piso. Tama ko ba? Ang 100 ay 5 piso. Pero sa akin dito ay piso. Pag 20, piso din yung patong ko. Ganun. Alangan naman, 20 centavos din. Pag 20 din, piso lang. Ganun lang. Diba? Para balik-balikan ka ng customer mo. Kasi kumbaga wala namang charge sa GCash yan eh. Sa wifi naman, libre naman ang wifi na. Kaya, yun na lang ang ko. Piso-piso na lang. Kahit pa paano sa isang araw, di naman din ako masisiruhan kasi marami na kami nag-GCash dito, marami ng naibibili. Maulang umaga sa inyo mga kasari. Diyos ko, magdamag na ulan dito sa amin. Pasensya na sa busis ko kasi inuubo ako. Pag-usapan natin tungkol sa ating tungkol sa magkano ako magpatubo sa aking tindahan. Ako, dito sa aking tindahan, malit lang ako magpatubo. Yung tinatawag na nila halos kumbaga hindi naman 10% talaga yung ko dito. May iba nga 5% na lang, basta kunti lang ako magpatubo. Pero yung mga alak ko medyo sa mga 10%, mga ganun. Yung tubo ko doon sa alak.
Pero yung mga ibang item ko tulad ng halimbawa magic sarap. Ang magic sarap ay magkano sa ating pagbili sa halimbawa sa tawag dito sa groceryhan. Ang magic sarap ngayon ay nasa halos 4 pesos, 3.9. And then ang bintahan ko dito ay 5. Kumbaga piso na lang tubo natin, 'di ba? Basta ang mga kape is nasa 11.40, mga ganun. Tapos ang binta ko nito is 13. And then yung mga kopi ko is nasa 12 mahigit. Ay binta ko lang dito ay 14. Mga ganun lang, kundi tubo lang ba. And then balik tayo sa mga biscuit ko naman. Usually sa biscuit is nasa ako, pasensya na, inuubo sinisipon kasi tinatrangkaso ko ng 2 days. Ang mga biskwit ay nasa mga na yun sa isang pack, nasa 59, 60, 61, mga ganun hanggang 67. Ang biskwit ko dito ay nasa 7 pa lang talaga. Tulad ng mga Ribisco, Hansel, 7, 8 ang aking bintahan. Ang 9 pesos ko ay mga Fuji Bar. Ayan, yung mga Choco Tops. Ayan ang aking mga 9 pesos dito. Tulad ng mga shampoo, di ba kunti na lang tinutubo natin sa shampoo? Kasi ang iba 8 pesos na, pero sa amin pa rin dito ay 7 pesos pa rin yung mga shampoo namin dito. Ang Knorr namin ay 7 pa rin, pero kung tutuusin 8 pesos na yung mga Knorr. Sa totoo lang. Kasi ang kinikita mo sa Knorr ay nasa piso na lang din talaga, hindi na 2. Kaso, syempre pag ikaw may katabi, tapos ayaw medyo mataas, hindi talaga bibili sa yung hindi talaga bibili sa yung mga suki mo dito kasi ang bumibili dito lang naman, di ba? Hindi naman makakarating yung mga ibang taga subdivision kundi dito lang sa loob ng Kalisti. Isa dami namin dito nagtitindahan. Buti kung ako lang kasi mapilitan talaga ako magtaas ako ng paninda. Kasi sa dami namin sa hilira namin dito na isang namin kami apat kami nagtitindahan dito sa hilira. Ito may katabi ako, tapos sa baba may 2. Di ba? 4 kami na nagtitinda. Yung likod pa namin may 3 din. Tapos yung pa doon may 2. Ang dami namin talaga dito sa loob ng Kalisti. Siguro baka na sa mga 20 o nasa 30 na tindahan sa loob ng subdivision. Ilan lang yung unit dito, nasa 451 daw to. Pero hindi pa napuno. Tapos kunti lang yung mga tao. Kaya kung magmark ako ng malaki, magpatong ako ng malaki dito sa tindahan ko, wala talagang bibili, promise. Kaya kahit konting tubo lang, go, kasi total naman, deliver naman, tsaka hindi na ako maalis-alis. Minsanan lang pag gusto ko talaga yung mga order na ay gusto ko talaga yung mga item na ako yung mamili, yun, pupunta ako ng Pure Gold. Tulad ngayong siguro baka mga Thursday, makapunta ako ng Pure Gold, bumibili ako ng mga chichirya kasi mga chichirya natin dito, kunti na lang din, di ba nakita nyo, nag-upload ako last day, puro chichirya, medyo napuno na yun, ngayon kunting-kunti na lang din. Ngayon, nagpapasalamat ako sa mga chichirya ko, kahit ang kita ko dyan ay piso, 150, ang pinakamalaking kita ko dyan ay 3, 4. Hindi na siya na-expired. Kasi dati talaga na-expired. Sayang yung ibang machichirya. Pagtingin namin, hala, expired na, tapos makunat na, yun, tapon. Kasi hindi na talaga pwede kainin kasi makunat. Tinitikman ko muna bago ko ito tapon. Ngayon, thanks God talaga. Hindi na siya hindi na siya na-expired. Minsan ayan, tulad niyan may tira pa, tapos magdagdag na naman ako. Tapos yung mga luma, tulad niyan, luma na yan, di ba? Isang hilira ko yan sila, 1 or 2 hilira ko yan sila para malalaman ko na ito yung mga luma. Yan. Balik tayo kasi may bumili ng sigarilyo. Tanghali na ako nagbubukas ngayon. Tapos, yun, tulad mga powder, tulad ng mga daon, basta maliit lang po talaga. Ang Alfonso ko lang, medyo malaki-laki yung patong ko. Yan, punta tayo sa mga alak. Tulad ng gin. Ang gin ay 61 pesos ang bili ko. Ang binta ko dyan ay 70 pesos. O, diba? Ibig sabihin, may 9 pesos ako. And then, to Alfonso, 265 ang isa bili ko sa groceryhan dito. Mas mura kasi ang groceryhan dito. Pag 3 kasi ang bibilhin mo, 265 ang bigay nila sa isa. Ang binta ko ay 290. Kasi di ba pag binili mo sa grocery are 272,
Oh, 290 ang binta ko kasi ang mataas na yung ano niya, 'di ba? Puhunan. And then yung mga mojito. Magkano ba yung mojito? Nakalimutan ko yung litro sa ano. Tapos ang binta ko nito ay 185. And then yung 750 ml ay 140 ang binta ko. Tapos yun, mga MP 185. Na parang mojito lang din ang ano ko. Bahala sila kung mabinta o hindi. Medyo mataas na yun kasi mataas din ang puhunan ng alak. Kaya yun lang, yung mga chichirya, yung mga gamis, biskwit, yan, mga magic sarap, yan, kunti lang talaga tubo ko. Mga dilata ko naman ay nasa 150 to 2 piso, 3. Yan ang aking dagdag patong sa aking mga dilata naman. Kayo mga kasari, magkano din ba? Alam ko naman medyo ano sa inyo 10%, ay yung iba nga 20% na di ba? Na depende siguro kung malayo yung mga katabi, malayo yung mga kakumpetensya nyo, di ba, no? Dito may kadikit kasi ako. Mababa yung bigay niya sa mga customer. Kaya medyo ano na lang din ako para syempre bigayan ng mga customer. Ayun lang yung mga kasari. Sana mag-share din kayo sa mga nyo kung magkano din mga patong nyo, di ba, sa inyong mga tindahan. Thank you, and good morning!